Ayan, magandang hapon mga kapatid na guro. Ako si Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Well, lumabas na yung pinakahihintay po natin na guidelines for the medical allowance for fiscal year 2025. Ito ay contained doon sa DepEd Order number 16 series of 2025. Kung tatanungin niyo sa akin kung tayo ba yung napagbigyan na cash mo na ito ngayong taon, ang sagot po hindi. Ang default pa rin ay HMO. At sa HMO ay pwedeng group availment or individual availment. Pag group availment po ay hanggang level po yan ng DO. So mga SDO po natin ang mag-a-avail ng group availment. At yung mga personal ng RO doon sa RO level at personal ng CO doon sa CO level. Pero pwede rin naman individual, kung ikaw ay meron na o kung ikaw ay gusto mo na mag-purchase ng iyong HMO, pwede rin po 'yon. Ano po? Ngayon, yung cash ba ay pwede rin? Pwede rin, yung cash, pero in-identify po yan. Doon lamang sa mga gida, yung mga geographically isolated and disadvantaged areas. Diba? Yun po yung pwedeng kumuha ng cash na allowance. At doon sa mga area na hindi po accessible yung HMO, pangatlo, yung mga nag-apply ng HMO na hindi approved, pwedeng cash yung ibigay sa kanila. So, yun lamang po siguro sa ngayon. Pero take note po, kahit meron ng nilabas ang DepEd, na order tungkol po dito, tuloy pa rin ang meeting, tuloy pa rin ang dialogue ng PDC sa DepEd dahil hindi lamang naman itong medical allowance ang issue na pag-uusapan natin. Marami pa pong iba. Siyempre, gusto niyo nating idulog yung tungkol po doon sa teaching load, yung tungkol doon sa DepEd Order number 5, DepEd Order number 10, So, ayan po ay ating pag-uusapan din. Pati yung kalagayan po ng ating mga head teachers, yung mga pwede nang i-appoint ng mga school heads mula dun sa pool na pwede pong pagkunan ng ating Department of Education. So yun lamang po, babalitaan po namin kayo. Ang dialogue po natin sa DepEd ng mga leader ng TDC ay magaganap po yan sa Thursday. Holiday po yan, pero kailangan nating magtrabaho kahit holiday. Yun lamang po, maraming salamat at mabuhay po tayo lahat.